Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, kanilang pagbabalik, sobrang lakas ba? Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, eto nga. Kahapon, kinoronahan nga ang pambato ng Peru sa Miss Universe. At eto nga ay si Tatiana Carmel. Kung saan naman talaga, oh my God, katulad ng inaasahan natin, matindi ang magiging bardagulan ng dalawang galing sa Miss International na naging runners-up noong 2022. Ang fourth runner-up ng Miss International 2022 na si Miss Dominican Republic na si Celine Santos. And then second runner-up naman sa Miss International ay si Miss Tatiana Carmel na kung saan kinoronahan ng Miss Peru bilang pambato ng Miss Universe yesterday. So si Tatiana at saka si Celine muling magre-rematch ng kanilang bakbakan sa pageant, di ba? So maraming natutuwa kasi talagang matinding bardagulan daw ang magaganap sa Miss Universe. Talaga namang masasabi natin winner ang mga taga Miss International sa kanilang pagbabalik sa mundo ng pageantry. So ako para sa akin yung rematch ng Dominican Republic at saka Peru, talagang matindi to. Yung doon pa lang sa Miss International, hindi na umobra si Celine Santos dito kay Tatiana So ako para sa akin, dapat patunayan ngayon ni Celine kung gaano siya kalakas talaga. So sa ngayon, sa nakikita ko naman, sa pagbabalik nila dito sa Miss Universe, ay nako, magandang bardagulan to. Marami nga nagsasabi, sino ba ang kukuha ng corona? Ang taga Dominican Republic o ang taga Peru? Kasi ayan talaga yung mga usap-usapan ngayon. Kasi nga, sa lakas ng dalawang kandidatang to. Kung ako ang tatanungin ninyo, syempre, para sa akin, kung ganda ang pag-uusapan, maganda talaga si Miss Peru. Sobrang panalo talaga yung kaseksihan ng mukha niya, yung amo ng mukha niya. And then I think kahit naman noon lumalaban siya sa Miss International, sinasabi natin lahat na, nako, dapat itong si Miss Peru ay ilaban sa Miss Universe, hindi dapat sa Miss International. Pero naka-second runner-up pa rin siya sa Miss International. So ngayon, susubukan talaga yung galing niya dito sa Miss Universe. At naniniwala tayo na makikipagpukpukan talaga to ng bonggang-bongga. Doon pa nga lang sa Miss International, grabe na to umariba. Dito pa kaya sa Miss Universe na marami nga nagsasabi na pang Miss Universe yung atake niya. So talagang ibibigay niya yung 100% na laban niya dito sa Miss Universe pag dumating na yung laban nila sa November. And then, sabing ganon, pero mas maganda daw ngayon si Dominican Republic sa kanyang pagbabalik, si Celine Santos nga. To be honest, yes. Si Celine Santos kasi dati, doon sa Miss International, parang hindi siya ganong kabongga. Pero ngayon, eto nga usap-usapan na mas malaki daw talaga ang tsansa ng Dominican Republic na may uwi ang corona ng Miss Universe dahil ang ipinapakita na transformation ngayon ni Miss Dominican Republic ay medyo kakaiba talaga dahil nag-aala Amelia Vega to. Ito yung kauna-unahang nanalo ng Miss Dominican Republic na hindi pa nasusundan. Pero siya daw yung 2.0 na Amelia Vega sa kaseksihan, sa ganda ng mata, sa ganda ng katawan, at sa galing ng performance. So ako para sa akin, kung paghahandaan to ng Dominican Republic, kaya niyang talunin si Miss Peru. Pero kung hindi siya maghahanda, good luck siya. Dahil pag naghanda pa ng todo-todo si Dominican Republic, ay mawawalan talaga si Peru, mawawalan ng eksena sa Dominican Republic dahil alam naman natin na palaban at matalino din talaga to si Peru. So exciting, di ba? So
possible kaya na taga Miss International naman ang makakuha ng corona sa Miss Universe. Kung makakakuha ng corona this year ay taga Miss International dito sa Miss Universe, I think it's not good idea na sumali si Atisa Manalo dahil mahihirapang mag-back to back ang mga taga Miss International sa Miss Universe. Pero, sabing ganon, hypothetical question nga sabing ganon, paano kung kasali dito si Atisa Manalo sa laban nila at nanalo si Atisa Manalo bilang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe? Yung iba nang hihinayang kasi sabing ganon, sayang, ang ganda sanang bardagulan to ng mga taga Miss International runners-up. At bakit ganon? Yung second runner-up pinanalo ng Peru sa Miss Universe Peru. Yung fourth runner-up, pinanalo ng Dominican Republic sa Miss Dominican Republic. Yung first runner-up sa Miss International, hindi pinanalo ng Miss Universe. Ako naman, para sa akin guys, may rason kung bakit hindi ipinanalo si Atisa Manalo. Pero kung iisipin mo, panalo pa rin talaga silang tatlo dahil si Atisa Manalo ay magkukumpit pa rin talaga ng pageant. At si Atisa Manalo, susubukan yung galing niya bilang isang first runner-up sa Miss International dito sa bagong pageant ng Miss Cosmo International. So, dito talaga magkakasubukan. Kahit naman ako, syempre maswerte na rin kung dito rin ako mapupunta kasi alam naman natin yung Cosmo na medyo maganda talaga ang ino-offer. So, kahapon pa nga lang nakita na natin yung galing ng mga eksena dito sa Miss Cosmo. Talaga namang maloloka ka ng bonggang-bongga kasi talaga namang kabog kung iisipin mo, di ba? Kasi panalo talaga yung panalo talaga yung Miss Cosmo At magandang challenge to para kay Atisa Manalo. So ako, para sa akin, nilagay ito ng Miss Universe Philippines Organization si Atisa dito sa Miss Cosmo para ma-sure yung laban niya na talagang makakakuha siya ng possible na makakuha siya ng corona. Sa bagay, kung ilalagay ka nga naman sa Miss Universe, medyo mahihirapan. Baka ilagay ka lang sa top 10, ilagay ka lang sa top 5, and then mahirapan pa, di ba? Mahirapan pa yung mahirapan pa tayong tumungtong doon sa dulo ng competition. Samantalang sa Cosmo, maaring maniin lang to ni Atisa Manalo. So, dyan ka na, di ba? So, kung iisipin mo, win-win situation pa rin talaga ang mga taga Miss International this year. So, katulad nga ni Miss Peru, na nanalo Miss Peru para ilaban sa sa Miss Universe, katulad din ng Dominican Republic, na ilalaban naman siya ng Dominican Republic sa Miss Universe, at katulad din ni Miss Philippines na ilalaban naman siya dito sa Miss Cosmo. So, kung iisipin mo, win-win situation pa din. At kung nagkasabay-sabay man sila, Diyos ko, nakakatakot siguro si Atisa dahil isipin mo na lang yung transformation ni Atisa. Dito pa nga lang sa Miss Cosmo, medyo parang kahapon, ito yung itsura niya. Pagdating dito sa Miss Cosmo, ganito na yung itsura niya. So, ibig sabihin, may ibubuga talaga si Atisa Manalo pagdating talaga sa pageant ng Miss Universe. Kung sakaling siya yung ipapadala mo doon. Saka parang feeling ko, mas paghahandaan niya pa ng bonggang-bongga. At parang feeling ko, mahihirapan si Miss Peru at mahihirapan tong si Dominican Republic. Kasi nga, di ba si Dominican Republic, fourth runner-up, and then si Peru, second runner-up. Ano pang ibabat-bat nila kay Atisa? Ang layo ng narating ni Atisa sa Miss International. Di si Atisa na ang oobra doon ng bonggang-bongga. Saka, pag nagkataon, Philippines, Peru, and then Philippines magkasunod na galing sa Miss International. Oh my God, it's not good idea. Charot! So, yan. Parang feeling ko, ang tindi ng bardagulan siguro ni Peru at saka ni Philippines. So, kung ganun ang nangyari, di ba? Kaso hindi naman ganun ang nangyari. So, para sa akin, okay na lang din na si Atisa Manalo ay napunta sa Miss Cosmo, at dahil dito, malaki yung chance ng Pilipinas na may uuwi ang corona ng Cosmo, at dahil din dito, parang feeling ko malaki ang laban at malaki ang chance natin sa corona ng Miss Cosmo International because si Atisa Manalo yung kandidata natin. So, tinuturing pa rin talaga si Atisa Manalo ng malaking kandidata
dito sa mundo natin sa Pilipinas. Kumbaga, pagdating sa pageantry, it's Atisa Manalo. At naramdaman naman natin yon kahapon, di ba? Sa pagpunta niya dito sa Vietnam, talagang, alam mo yung pinagkakaguluhan siya ng mga tagahanga ng taga-Vietnam at talagang inabangan siya. So, ibig sabihin, iba pa rin talaga yung charisma, yung galing, yung tapang, yung determinasyon ng isang Atisa Manalo at yung tinitingalang pangalan. So parang feeling ko nga dito sa Miss Cosmo, nako, Miss International to. So matinding kalaban namin to. And I think lahat ng kandidata, ang tinitingnan nila dyan ay si Atisa Manalo. At kahit naman kahapon, nagpakita si Atisa Manalo ng pasabog talaga. Diyos ko, kahit nga ako, naloka ako ng bonggang-bongga, di ba? So, yon. So, congratulations kay Miss Peru at kay Miss Dominica Republic para sa laban nila sa Miss Universe. So, abangan natin at tignan natin kung taga Miss International nga ba ang susungkit ng corona ngayon dito sa Miss Universe, or may ibubuga ba ang pambato natin na si Chelsea Manalo sa laban nila. So, ayan yung abangan natin. And then, tingnan natin si Atisa Manalo kung ano ang magiging kapalaran sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako sa tatlong kandidata na naging runners-up sa Miss International na magkukumpit again one more time dito sa mundo ng pageantry, sa Miss Universe at saka sa Miss Cosmo. Kung iisipin mo, guys, silang tatlo, win-win situation talaga. So, magkukumpit sila sa Miss Universe, magkukumpit pa rin si Atisa. So, ibig sabihin, yung mga taga Miss International, iba talaga ang dating. So, yan! So, good luck talaga kay Atisa, good luck dito kay Miss Peru at kay Miss Dominica Republic. Pero guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo kakabog nga ba sila talaga ng bonggang-bongga? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang at laban lang. So, yun. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you, guys.